May decision na ba tayo regarding yung Angat water allocation na for April? Opo. Though wala pa pong official po na endorsement sa amin from the National Water Resources Board, pero nabanggit na po sa amin po na maintain pa rin po yung ating allocation po na 50 cubic meter per second. So in layman's term po yung 50 cubic meter per second, ito po ay around 4.3 billion po na tubig kada araw po. Yun yung po kailangan po natin para masupplyan po natin yung mga customers po natin sa Metro Manila. So yung, may tanong Angel na, so yung 48 cubic meters per second na ina-announce po, pag binaba po ng 48, para maintindihan po namin, gaano kalaki ang epekto sa amin yan? Opo. Pag binaba po natin ng 48 CMS po, definitely po magkakaroon po ng mga scheduled interruption po. Kaya po ang ginagawa po natin sa ngayon, ay nga po ay pinag-uusapan po namin yung sinasabi po nating mga pressure management po, kung saan po ay bababaan po natin yung pressure po na lumalabas po sa ating mga faucet para po makatipid po ng gamit po sa tubig. Ito, syempre, mga kababayan natin are asking, most likely, ano pong area sa Metro Manila ang maapektuhan po nitong mga water service interruptions? Definitely po, ito yung mga areas po na matataas po, yung highly elevated po na areas po kung saan po ay kailangan po nating mag-operate po ng mga pumps po. So yun po yung tinitingnan po natin ng mga areas po. Though mag-i-issue naman po tayo, ang Maynila with Manila Water, if meron po mga ganitong mga reduction ng pressure po sa kanilang mga website po kung saan po i-detalye po natin dito kung saan lugar po yung maapektuhan. Yung regarding po yung sa concessionaires, na nakapag-usap na po ba kayo with them? And ano po yung, aside from na banggit nyo yung possible na pagbaba ng water pressure sa mga faucet, ano pang ibang contingency measures na meron tayo? Opo. Itong mga pressure management measures po natin, ito yung mga strategies po natin para i-manage po yung tubig po na nanggagaling sa Angat Dam. So, nevertheless naman po, ay nung nag-umpisa pa po nung announcement po ng El Nino last year, ay talaga pong pinusposan na po natin yung pag-implement po ng mga augmentation or mga mitigating measures po natin. So, mayroon na po tayong mga bagong water treatment plants po na naitayo sa may parts po ng Laguna Lake po. So, tatlo po yung existing po natin doon. So, mayroon na po tayong additional na 2 treatment plants sa may Muntinlupa, saka sa may part ng Paki, Laguna. So aside from that po, ay may mga nirehabilitate po tayo ng mga deep wells, around 100 items po ng mga deep wells sa buong Metro Manila, which is readily available na rin po and readily available to operate po during this time of the El Nino.